Noong 1960s at 1970s, sa katutak na UFO sightings ang naitala. Ayon sa balita, ito daw ay mga extraterrestrian o mga alien galing sa ibang planeta. Totoo ba yun? Sa video na to, sasagutin natin ang dalawang tanong. Una, meron ba talagang buhay sa ibang planeta bukod sa Earth? Pangalawa, kung sakaling may buhay man doon at may isip din sila katulad natin, posible ba na nakarating na rin sila sa Earth at tumalaw dito katulad ng mga nabidyohan ng mga UFO noong 1960s at 70s? Sasagutin natin yung tanong na yan base sa mathematical probability at scientific evidence. Para sa unang tanong, yung posibilidad na merong buhay sa ibang planeta, kailangan mo makita kung anong itsura ng langit sa gabi. Ngayon, depende ito kung saan ka nakatira. Kung nakatira ka sa syudad at maraming light pollution, posible na ganito ang itsura ng langit na nakikita mo sa gabi. Pero kapag nakatira ka naman sa remote location at wala gaanong light pollution at meron kang camera na maayos, ganito ang itsura ng langit sa gabi. Ang daming bituin, di ba? Well, take note. Ang nakikita mo ng mga bituin na yan, hindi pa yan ang universe. Ayan pa lang ang Milky Way Galaxy. Ayon sa stellar census ng NASA, ang mga bituin na nasa Milky Way Galaxy ay nasa 350 billion hanggang 400 billion. Nakatulad ng araw natin. Yung March 7, 2009, nilaunch ang tinatawag nilang Kepler Space Telescope. Ang mission ng telescope na to ay mag-observe ng mga araw o bituin na malapit sa solar system natin. At alas, sa buong mission niya, nakadiscovered siya ng 2,600 verified na planeta sa mga araw na malapit sa solar system natin. Plus, libo-libong planeta pa ang nasa data niya na still ongoing pa verification. Sa data na to ni Kepler Telescope, inassume ng mga scientists na lahat ng bituin sa Milky Way Galaxy ay merong planeta. Kung i-compute natin sa 0.01 chance dun sa stellar population na yon, gano'ng karami yung planeta na posibleng katulad ng Earth? I-compute natin siya sa lowest variable na 350 billion stars. I-multiply natin siya sa chance na 0.01%. Merong lalabas na 3,500,000 possible planets na katulad ng Earth. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikita ang konkreto na ebidensya na merong extraterrestrial o mga aliens dun sa ibang planeta? Dinidiscuss ko yan sa isang video. Ngayon, nasagot na natin yung unang tanong, kung meron bang tsansa na may buhay sa ibang planeta. Sa 0.01% ayon sa data ni Kepler, ang sagot dyan ay beyond reasonable doubt. Ang Kepler Telescope ay first generation ng instrument na katulad niya. Pero ayon sa nilabas niya na scientific data, ang kaya niya palang makitang mga planeta ay yung malalaki na katulad ng Jupiter. Ang range na kaya niyang makita ay 300 to 3,000 light years. Yung libo-libong stars na tinignan niya, lahat yun may planeta. Translation, itong video na to ay kinunan sa Death Valley sa USA. Time-lapse to ng Milky Way Galaxy. Ayon sa scientific data ng Kepler Telescope, ibig sabihin, lahat ng bituin sa clip na to ay mga solar system na katulad ng sa atin. Ngayon sa pangalawang tanong, posibilidad ba na nakarating na sila rito sa Earth? Nakatulad ng mga nasa UFO videos noong 1960s at 70s? Well, papaliwanag ko muna kung gaano kalawak ang solar system. Noong 1977, nilaunch ang Voyager 1 at Voyager 2. Ang design nila lumabas ng solar system sa direksyon ng Alpha Centauri na pinakamalapit na bituin sa solar system natin. Sa bilis na 35,000 miles per hour, palabas ng solar system, inabot sila ng 37 years bago nakalabas sa outer edge ng solar system. Kailangan pala ng multi-generation travel. Ibig sabihin, kulang ang isang buhay ng tao para makalabas pa lang ng solar system. Ganun siya kalawak. Simula 2017, nagkaroon na ng mga study tungkol sa epekto ng microgravity at space radiation sa sperm cell. At makalipas ang 10 years na pag-aaral, na-realize na ng lahat sa scientific community na hindi pala makakapag-regenerate ang organismo sa outer space. Na kahit pala mismo ang solar system ay imposibleng ma-colonize ng tao. Ngayon kung matatanong nyo ba't ko binanggit to? Dahil ayon sa mga scientists, kung meron mang buhay sa ibang planeta,
Mapa-technological man yan katulad nating mga tao, ay same process o same physics, same biology. Nagkaiba man ng hugis, nagkaiba man ng anyo, pero sigurado sila ay katulad natin na buhay na tubig. At dahil sa pag-aaral na to, ito na rin ang pinakamalaking ebidensya na magsasabi na kung sakaling may buhay man sa ibang planeta, ay imposible silang makarating dito sa Earth. Dahil sa outer space, hindi makakapag-regenerate ang organismo. Napaka-imposible, zero chance, at impossible to achieve. Kahit sa pinakamataas na technology na marating ng organismo, yan ang barrier na ang laki ng tsansa na hindi na natin malalampasan. Ibig sabihin, kung may alien man sa ibang solar system, forever na rin silang nakalock in dun sa solar system nila, katulad natin. I-recap ko na lang yung video na to. Una sa tanong na, posible ba ang buhay sa ibang planeta bukod sa Earth? Sa 0.01 chance sa 350 billion na stars sa Milky Way Galaxy, ang sagot dyan ay beyond reasonable doubt. Sa pangalawang tanong, totoo ba na nakarating na ang alien dito sa Earth katulad ng mga nasa video noong 1960s at 70s? Ang sagot dyan ay hindi. Yan ay imposibleng ma-achieve ng organism. Ayon sa study ng sperm cell na kinandak simula 2017 at na-conclude ngayong 2026 na ang organismo ay imposibleng makapag-regenerate sa outer space. Ibig sabihin kahit tayong mga tao, imposible nating ma-colonize kahit yung sarili nating solar system. Ngayon yung rules na yan, nag-a-apply din yan sa ibang nilalang, sa ibang planeta, dahil pare-parehas lang tayo ng physics na sinusundan. That's all. Salamat sa panonood ng aking video. Ang sunod nating i-discuss naman, kung totoo naman ba na may buhay sa ibang planeta, bakit hanggang ngayon ay wala pa tayong nakikitang ebidensya. Watch out!